may tanong ko sa inyo. Kung sakaling mag-rapture po, rapture, yung pagdagit, kayo kaya ay masasama o maiiwang nakatunganga? Kasi yung pagka yung biglang nawala yung ikaw yung kasama mo Christian, tapos biglang nawala, di nakaganyan kang ganyan. Kasi po, 2 tao lang naman ng klase, no? Yung isa maiiwan, yung isa mawawala. At yung mawawala ay imimit ng Panginoong Jesus doon sa air. So, yun po yung ngayon na pinag-uusapan ng maraming Kristiyano, lalo na po sa sa social media, kasi maraming mga preachers ang nagsasabi na panaginipan nila na si Jesus ay nag-rapture na. Yung rapture nga kasi imimit ng Lord sa air ang mga mananampalataya sa kanya. So, yun po yung iniintay ngayon. Bakit? Sapagkat ang mga propesiya ay nahandyan na po, no? Siyempre yung mga birth pangs daw yan yung earthquakes, yung baha, mga fires, mga digmaan, tagutom, taghirap, ganyan. So, yun po yung mga signs, pero ang pinakamalalaking signs po diyan ay may tungkol sa Israel. Yung bang 2,000 years na nawala po ang Israel sa mapa, pero noong 1948, May 14, 1948, nagbalik na siya, nasa mapa na siya. At ngayon nga kasama din yun sa prophecy, yung papalibutan siya ng mga iba't ibang mga bansa, para siya ay yung mawala na rin sa mapa uli. Ganon ang gusto ng iba't ibang bansa, sa Israel. Ngayon po, ang latest po ngayon is that, nabasa ko, napanood ko, na meron na uling high priest. Ano po yung high priest? Siya po yung pumupunta doon sa dakong kabanal-banalan ng temple kung saan siya po ay maghahandog ng dugo. Dugo ng hayop na walang kapintasan. Ganyan. Meron na high priest. Ngayon lang yung nagkaroon uli after 2,000 years. Tapos yung red heifer nila, o yung kulay red na bakang walang kapintasan din, ay nagkaroon na. Dati wala rin yun. Yung po ay ginagamit sa pag-o-offer. And then, very recently, napanood ko na nagagawa na yung Israel ng temple. So, ano ang kahalagahan ng temple, mga kababayan, mga kapatid? Yan po ay napakahalaga sapagkat dyan po uupo yung Antichrist sa 7 years of tribulation. Ayan. So, tapos, ito pa po, mga prophets, mga preachers, talaga pong nakakapanaginip sila ng rapture. Yung bang very vivid sa kanilang dreams, yung biglang may nawala, naiwan yung mga damit, lahat ng gamit nila sa mundo, ganon, no? So, pagka po gusto nyo mapanood yung mga yan, si Jonathan Cahn, no? Ilang araw na yung sinasabi niya, rapture. At tapos si David Jeremiah at yung iba pa, hindi ko naman alam kung sino-sino pa sila, basta ito yung pinapakinggan ko palagi, si Jonathan Cahn. Tapos sa pagka naman kami naman yung nagli-listen sa Lord, ako particularly, laging sinasabi ng Panginoon, anak, kinakailangan maghanda kayo kasi nalalapit na ang aking muling pagbabalik. Ayun. So, yun po mga kababayan. At pagka po nadagit yung mga Kristiyano, no? Pagka meron na iwan, yun po yung papasok sa matinding kapaghatian, no po? So mga kababayan, habang hindi pa nangyayari yan, ang tangi lamang paraan upang tayo po ay maging handa sa
pag dating ng Panginoon ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, na kinakailangan siya ay ating tanggapin bilang Panginoon na tagapagligtas natin. Na siyempre, kailangan pagsisihan mo yung mga kasalanan, aminin mo ikay makasalanan, at tapos ay tanggapin mo siya bilang Lord and Savior. Yun ba siya na yung aanihin mo, susundin mo sa iyong buhay. Yan, si Jesus na siyang namatay para bayaran yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng mundo. So, yun po. Pero hindi lahat ligtas na. Kung mo ba na dyan na namatay na si Jesus Christ, kailangan pa rin yung bawat isa ay mag-decide kung tatanggapin niya si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Ayan. So, kanina pinag-usapan namin yung yung bride, yung 10 virgins sa Bible, dun sa Matthew 25. Yung 5 virgin ay matalino, nagbaon sila ng oil sa lamp, no? Yung 5, hindi sila nagbaon. Hindi naman nila alam kung kailan darating yung bridegroom. No, yung bridegroom, natagalan, madaling araw na, hindi, hating gabi na nung dumating, ubos na yung lamp, no, ay yung oil nung lamp ng 5 hindi matalinong virgin. So, mihingi sila dun sa meron. Sabi na, hindi pwede, hindi magkakasya. Bibili na lang kami. Bumili sila. Saan sila bumili na hating gabi? No? Pero nakabili rin sila. Yung nga lang, late na sila. At ayaw na silang pagbuksan ng bridegroom. Sabi ng bridegroom sa kanya, sabi niya, nandito sa sa Matthew 25, sabi niya gano'n, later the others, verses 11 to 13, later the others also came. Lord, Lord, they said, open the door for us. But he replied, sabi niya, truly I tell you, I don't know you. Sabi niya gano'n. Sa 13, therefore keep watch, because you do not know the day of the hour. Ibig sabihin yan po ay may kinalaman dun sa bridegroom. Ang bridegroom si Jesus Christ, no po. Tapos yung mga virgins, yung 10 virgins, yung mga mananampalataya o hindi mananampalataya, na yung iba handa, yung iba hindi. Kaya po dapat po tayo maging handa sa kanya pong muling pagbabalik, sa pagkuha, sa rapture, no? Nawa, maging malinaw sa atin na kaya lamang tayo talaga magkakaroon ng place sa heaven, doon sa ng Panginoon, sa kanyang kaharian, ay kung si Jesus ay nasa buhay natin. Kasi sabi niya, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by means of me. So, kung wala si Jesus sa buhay natin, hindi tayo makakapunta doon sa kaharian ng langit, no po? So, saan tayo pupunta doon? Pero kapag po naiwan kayo, ito yung tatandaan natin. Kapag kayo naiwan doon sa rapture na yan, maghahari na yung Antichrist, no po? So, kinakailangan magpatata kayo dito, tsaka dito. Kasi kung hindi kayo makakabili, hindi kayo makakabenta, no? At yan, sobrang hirap noon. Kaya wag na nating intayin yun, mga kababayan, kasi wala pa raw sobrang kahirapan nangyari sa mundo, nahihigit pa sa sobrang kahirapan mangyayari after yung bagay yung coming ni Jesus. Yun po. Yung coming ni Jesus, yung pag makikita na siya ng lahat. Yung sa rapture kasi hindi pa siya makikita ganon. Kaya mga kababayan, patuloy nating ihanda yung sarili natin, at iyan ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus na tinanggap natin sa ating puso. So, maliwanag po ba yan? Kayo po ba ay maiiwan? O kaya kayo po ay masasama sa pagdagit ng ating Panginoon? So, ito po ang inyong lola, si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yun ang buhay. God bless everyone. Bye!